Basta pag aftermarket nga daw is bawal. Pangalawa naman, yung sa mga bumili ng motor na second hand na, mabilis lang naman tayong sumunod. Kaso yung susundin natin, hindi natin alam kung ano yung parang pinaka-rule nila eh. So diba, 5,000 tapos impound. Ayun o, overshoot to. Wala, pinagalitan ni LT, tumabibigla eh, huminto. Bagong biktima. Mamaya iya ka pa uwi. Wala nang gulong, wala pang 360. Kawawang kawawa. Buti nga yung 360 lang yung kinuha, hindi yung motor eh. So bali ngayon guys, magkakatay na kami ng kambing. Yung kambing nakawala. Puta, nawawala pala yung kambing. Siya yung hawak na sungay, sisig at saka yung papaitan. Yeah. Ngayon, pagka ganun may gaganon, Tumitingin sa akin eh. What is up guys? Bubi Moto here, another day, another ride. For today's episode guys, no, pupunta tayo ng Santa Maria, Bulacan dahil pahabol lang to bago magtaas sa mga gasolina. So ayan no, nandito pa tayo sa Las Piñas. Time check tayo, 6:29 na ng umaga. Woo! Ganda ng weather. So yan no, nagpagas tayo kanina, napakamahal. Pero tataas pa daw talaga yung gasolina. Kaya pahabol muna to ng semi-long ride lang tayo papunta ng Santa Maria, Bulacan. Bali, first checkpoint natin is sa may Petron NLEX. May iniintay pa kami doon. So tara, biyahe muna tayo. Yan, bali ang daan pala namin papunta sa Bulacan. Siyempre, dito, Cavitex. Tapos, akit tayo ng Naiax. Tapos, Skyway. Hanggang makarating tayo ng NLEX. Yap, 80 lang ha, 80 lang. Ang gagawin pala natin sa biyahe natin ngayon, no, guys, is yun yan na sabi na natin kanina, is pahabol lang to bago magtaas ang gasolina. Actually, nagpagas na ako kanina. Last week, nung nagpagas tayo, ang presyo ng gasolina dun sa pinagpagasan natin, which is dun sa may Uni Oil, is parang 56 pesos lang, 95 octane yon. So kanina nagpagas tayo, no, medyo tumaas na, parang 66 pesos yata yung per litro nila ngayon. Tapos nakausap natin kanina yung gas boy, which is, sabi nga magtataas pa nga daw sila. Baka nga daw umabot ng 90. So sana naman wag, no, dahil makaka-apekto yan sa pagra-ride natin. Pangalawa, ang pwede natin pag-usapan ngayon is yung sa modification ng mga tambucho natin, which is ang gusto ng mga LTO, permanenteng stock na lang yung mga tambucho natin, diba? So yan ang mga pag-uusapan natin sa biyahe natin ngayon. Medyo mahaba-haba kaya medyo matagal-tagal tayo magkukwentuhan. So yan, marami tayong pag-uusapan. Bali ngayon, 6:43 na ng umaga, biyahe muna tayo. Yo, let's go. Sarap mag-ride, no, pag umagang ginto. Yan, dito na tayo sa Petron, Marilao, kilometer 23. So doon tayo sa may dulo, no, sa may treats. So may mga iniintay pa kami doon, o may mga nag-iintay pala sa amin doon. So tara, check natin. Mga Harley boys. Yan, hindi ko alam kung nasan yung mga kasama namin dito. So tignan na lang namin. Hanapin natin. Yan, medyo nagigirap na kami, may mga nag-CR sa amin. Tapos papunta doon sa pupuntahan namin is magbe-breakfast ride muna kami. So meron pa kami 23 kilometers sa biyahe, 47 minutes. Yan, tuloy na tayo sa biyahe natin. So yan, sa tuwing titigil kami, no, napapag-usapan niya namin yung tungkol sa mga muffler namin. Kasi sa amin halos naka-aftermarket eh. So yun nga, no, ang usapan niya o ang lumalabas sa mga ano sa LTO is bawal na nga yung mga aftermarket na mga tambucho kahit na pasok siya dun sa 99 na decibel. Basta pag aftermarket nga daw is bawal. Sa grupo kasi namin, bumili kami ng decibel tester ba yun? O pang test ng ano, ng ingay ba? So tulad nung Harley ni Kuya Lando, pumapatak siya ng mga 200 decibel eh. Aftermarket din naman, pero alam niyo naman pag naka Harley, di ba? Medyo talagang bulaaw yan. Kaya yun, medyo problema ng iba. So isa yun sa problema, yung mga malalaking motor. So pangalawa naman, yun sa mga bumili ng motor na second hand na, which is na-acquire nila ng naka-aftermarket na. So walang kasama yon na mga stock muffler. So isa yun sa mga problema dahil nga pag binili nila, 'di ba, naka-aftermarket na. So saan nila kukunin yung mga stock na pipe nila kung hindi na nila ma-contact yung first owner, 'di ba? So ayun, exit na pala muna tayo dito sa Bukawi.
Yan yun nga, no? May biyahe pa tayo 17 kilometers. Dito na tayo sa Santa Maria. Yan, Santa Maria, Bulacan. So yun nga, no? Mabalik tayo sa usapan natin tungkol nga dun sa mga aftermarket na tambucho, which is, feeling ko yun lang naman yun. So yun nga, kailangan nila ng road safety, parang ganun. Parang road safety something, para naman maging legal. Kasi pag sinabing aftermarket, parang illegal siya sa ano eh, hindi siya roadworthiness ba? Parang ganun. So yun nga, kawawa lang yung mga second hand na motor na na-acquire nila tapos naka-aftermarket na. So hindi nila alam kung saan nakagilapin o hindi nila alam kung saan bibili ng stock pipe nila para naman maging walang problema. So syempre, 'di ba, kung bibili ka ng stock pipe, syempre hindi naman ibebenta ng iba 'yun kasi nga 'yun ang kailangan. Sunod naman natin na pag-uusapan yun nga, yung gasolina. So syempre, 'di ba, nakikita nyo naman kung sumusubaybay kayo sa Dubi Moto. Etong grupo namin is every Sunday nagra-ride. So syempre, kung tataas man ang gasolina natin, 'di ba, malaking effect yun sa amin. Kaya kahit papaano, humabol na kami ng semi-long ride. So syempre tayo bilang rider lang naman, mabilis lang naman tayong sumunod. Kaso yung susundin natin is hindi natin alam kung ano yung parang pinaka-rule nila eh. So comment down below na lang, no, kung ano yung thoughts nyo dyan sa aftermarket na mga pipe na yan. Syempre gusto natin maging roadworthy yung mga motor natin dahil nga syempre, 'di ba, ayaw natin ng abala. Abala yun eh, kunyari nasa grupo tayo. Tapos syempre mahaharang tayo dahil sa ganyan. Tapos pwede pa nga ma-impound yung mga motor. So 'di ba, 5,000 tapos impound, 'di ba? Medyo masakit 'yon. Pagdating naman guys sa motor natin, yun nga, no, usapang muffler pa rin tayo. Balik tayo sa muffler. Kung nakikita nyo is naka-Leo Vins tayo na LV Pro. So hindi ko pa alam kung ano yung decibel reading nito o kung gaano kaingay itong tambucho natin. Kaya update ko na lang kayo sa mga susunod na mangyayari. Syempre, sana wag ko kayo update pag pinara na tayo, di ba? So yan, tuloy pa rin kami sa biyahe namin, no. Breakfast muna kami dun sa may pugpug yata, yun ang tawag dun, Breakfast Highlands, parang ganun. So may biyahe pa kami 12 kilometers, 31 minutes pa. Time check tayo, 7:51. Medyo gutom-gutom na yung tropa. Bale, no, ulitin na lang ulit natin. Lagi naman natin sinasabi, kung bago ka lang sa channel natin, kung napadpad ka lang dito sa channel natin, huwag mo na kalimutan mag-like. Comment ka na rin sa mga pinag-uusapan natin tungkol dyan sa muffler na yan, sa gasolina, sa away o kung ano man. Tapos syempre, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin. Basta dalawang gulong o motor ang pinag-uusapan natin. Yan tayo. Ayun o, overshoot pa o. Wala, pinagalitan ni LT, tumabibigla eh, huminto. Kaya medyo malapit na kami, no? 1 kilometer na lang. So kakaliwa kami dito sa may rotonda, Municipality of Norsagaray. Yan, kaliwa tayo dito. So alam ko medyo maganda dito. Lake yata ito, hindi ko alam kung ano to, ilog ba to o lake ba tong nakikita natin sa mapa. So mamaya may dala tayong drone. Hindi ko alam kung makakapagpalipad tayo, kung may oras pa. So tignan natin kung ano mga meron dito. Yan o, Angat. Welcome to Angat. So feeling ko Angat Dam. Angat Dam yata itong nakikita natin. Angat River pala, Angat River. Yun o, natatanaw natin dito. Yan, dito na tayo. So makakain na tayo. So yun guys, nandito na tayo sa may Pugpog Bikers Highland. So dito tayo magbe-breakfast. Okay, Otit, morning. Ang ganda pala dito, no? Yo, solid pala ng view dito eh, oh. So ito, Angat River. Tama, no? Angat River ba yan? River. Kapag ito, Angat River. Siyempre, ang kapugyan natin. Ayoko na, palitan mo to. Dami yung Dami, Kuya Lando ah. Oo. Sa'yo din, ganyan din, no? Dami. Muntik na yung sa'yo, marami rin yun. Yung Tapa? Oo. Kasi dumating na yung tapa natin. Kain muna tayo. Tapa. Ano sabi niya? sabi hindi daw.
Bagong biktima. Guys, bagong biktima. Mamaya iya ka pa uwi. Yun o, resibo. Para magtanda. Yan, hindi mo kasi tinatabi. Yan. Wala na. Wala nang gulong, wala pang 360. Kawawang kawawa naman. Wala na naman yung susi po. Susi? Ha? Buta nagpa-prank kasi kabuni ngayon ha. Pwede ang dami magic ako. Yun naman pala, yung prankster. Then nakita ko lang yan. Talagang, Diyan sa lapag. talagang bibinyagan mo mamaya, be. Ay no guys, hindi pa niya alam na nawawala yung 360 niya. Eh si Kuya Rio. Ano nangyari, Sek? Naprank niyo ako. Kasi pag magpa-park, itatago. So ayun guys, no, tapos na kami kumain dito. Sobrang solid dito sa Pugpog na to. Yan, natanaw pa natin yung Angat River. So bali ngayon guys, papunta na kami dun sa papagstayan namin. O doon kala Kuya Otag, sa bahay nila Kuya Otag. Bali may biyahe tayo na 17 minutes. Roll! Thank you Kuya. Okay na ba? Okay na? Okay na. Nauna na sila, nagtampo oh. Minsan lang pa-prank nagtampo na. Buti nga yung 360 lang yung kinuha, hindi yung motor eh. Ang hirap Kaya na. Kuya Lando, yung motor kukunin na. Pati carnapper, ayaw sa motor ni Ray, ayaw pansinin eh. Pati carnapper, direct-check yung motor. So kanina no, sabi pala nila yung Angat Dam is malapit na nga doon, which is yung kanina Angat River yun eh. Yung Angat Dam sana no, mapuntahan natin kung magkaroon tayo ng oras. Tapos sabi nila kanina may mga campsite daw doon eh. So 'di ba? Sige, kopya. Alalay lang kami, running ano Ingat na. kayo sa kanan na, may bato dyan sa kanan. Sige, pasok, paglagpas ng puti. Pasok muna kayo. Marilay, kung nakahabol na kayo ha. Ayan na, dalawa, okay na. Okay, pasok na. Okay na lahat? Yap. Okay. Okay na. Let's go, Kap. Sige, Pres. Ikaw na. Una ka na. Libre. Oo, ito lang ang Libre. nagpalmusal eh. Oh, may ano ha, may sakyan ha. Alalay lang ha. Kanina pala hindi natin na-record yung mga convo ng ano, yung sa intercom natin. Eh kanina nagmamadali tayo pa-take off kanina dun sa Las Piñas. Hindi ko naalala na i-record yung intercom, sayang. Yun, touchdown. Sakto, mapapakaros tayo habang nga tayo. Ano, parang sarado karwas siya, isasara ko So yun guys, nandito na kami no, sa car wash ni Kuya Otags. Sobrang solid ng place. So siguro doon kami sa taas. Tamang ano muna kami dito, chill muna. Actually bukas pa kami uuwi eh. So yun, tingnan natin kung nasan yung kambing. So guys, nandito na kami kila Kuya Otag. Yan, tamang chill lang kami dito. So ito yung car washan pala ni Kuya Otag. So tara, akit muna tayo. Nandito tayo sa second floor nila Kuya Otag. Bibidyo okay nga lang. What's up Kuya Otag? Yes! Nakarating din kami, no? Nakarating din ng mga oblo rito. Morning! Hello! Anong oras po kayo nandito? Ano, dito kami nag-almusal, alas before 8. Ah, maaga po ah. Ano? Rami wrist. Ayun. Guys, ayun yung kambing nakakatayin namin mamaya. Yun. Saan galing yan kay Otag? Dito lang sa kumpare ko na nagpabili ako. Kaya lang ang mahal ngayon ng ano, ng Magkano ba kambing? Yung isang touring sa akin na ano 8,000. Ito, bigay lang to. Hindi, binayaran ko binayaran? 5,500. Kasi yung sa akin maliit pa, hindi pa pwede siyang pang-tatay. Guys, so tamang lokal muna kami dito. Dito kami sa bahay ni Kuya Otag. Kami mga kapitbahay muna. Kuya Otag, tao po. Nandiyan na ba siya? Sige, Otag. Ah, dito pala. Tao po. Kubo yo. Masyado siyang malakas sa kubo eh. Yung naalala ko na naman, tawa ko ng tawa. Yung ito na mababa. So bali ngayon guys, magkakatay na kami ng kambing. Mamaya tatanungin natin kasi hindi tayo marunong magkatay. So magtatanong tayo sa mga nakakaalam. Ito si Kuya Lando, marunong magkatay. So Kuya Lando, explain mo anong gagawin natin. Subuhan ng suka. Tapos pagkasuka yun na yun. Oo. Saan ba natin kakatayin? Yung Doon tayo. yung kami nakawala. Puta, nawawala pala yung kambing. Nandun kanina. Siguro napapakita lang natin kung paano, pero hindi natin papakita kung paano titigukin tong kambing. Yun, no, binibiyabit na. Ganito.
Siya yung hawak na sungay. Oh, si ano, Sungay. Sungay. Oh. Tapos isang pa. Oh. Hindi yung pa isang pa. Tali muna natin. Hindi na papalag to eh. Okay, gusto mo para hindi siya makatalon. Ang malakas ng power ng kambing eto. Sa paa. Oo, kaya Yung likod. talian yan eh. Ngayon, pagka ganun may gaganon, Panginoon, ba't tumitingin sa akin eh? Teka lang. ay siya tab nandiyan na. Ayan, oh. Kambing Tab, natin. alika. Yan. Hawakan ko yun, tsaka yung ano, yun, yan. Hindi, hawakan mo yung patalon. So siguro guys, hindi na natin papakita no kung paano kakatayin kasi medyo ano to. So balik na lang kami mamaya pag medyo nagluluto na kami. Yun. So yun guys, nagbabalik tayo. Medyo nasa magandang kalagayan na yung kambing natin. So ano mga luto pa lang gagawin natin dito? Yun pala. Hindi, bali 3 tao magluluto eh. Oh. Ako ang gagawin ko lang dito yung sisig at saka yung papaitan. Yan. Yun ang masarap. Yun ang Tapos sigurado. yung gareta, si Mari Ray naman. Kaldereta. Sa akin, kakain na lang ako. Bali, mayroon tayo sinampalukan ha. Request ng matanda. Ikaw? Hindi. Ah, mali. Sorry. Si Kairman. So yun, siguro ipoproseso lang nila to ng maganda-ganda. Tapos mamaya para happy-happy na. So yun na guys, nakapag-girap na tayo. Time check pala tayo, 7:37 na ng umaga. So ang biyahe natin papunta Las Piñas is 71 kilometers. So bali meron tayo 1.5 oras. Kung ano yung dinaanan natin kahapon, ganun din para magbabacktrack lang din kami. Basta yun, biyahe na tayo. Ang pinakauling video natin kahapon is yung sa kambing. Ang dami namin nagawa sa kambing, which is sobrang sarap. Dahil nakagawa kami ng sisig, may sinampalukan, syempre papaitan, tapos adobo. So panalong panalo. Sige, hinto ko, nakabukas pala top box ko. Diretso lang kayo. Bale guys, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kahapon tungkol nga dun sa mga aftermarket. So kagabi, nag-usap-usap din kami, syempre, 'di ba? Medyo issue yan sa atin ng mga riders. So sa mga nanonood sa atin, feeling ko naman mga rider yung iba dyan. So syempre, wala naman tayo magagawa kundi mag-comply lang. Pero yun nga, nakakatawa nga lang doon, which is yung dati, ang nire-require lang nila is yung sa decibel meter nga, yung reading na 99 decibels. So yun nga, yung medyo pangit lang talaga na pinapatubad nila. Unang-una dati, decibel meter lang. Ngayon, pinalitan nila. Regardless ng kahit na mababa yung decibel reading ninyo, which is yung 99 decibel nga, pag naka-aftermarket ka naman na tambucho, illegal ka pa rin. So maghihintay tayo ng mga update tungkol dyan sa issue na yan. Bale guys, dito na natin siguro tatapusin yung vlog natin. Sa mga bagong padpad lang dito sa channel natin, ulitin natin, mag-like ka na, comment ka na din kung anong thoughts mo dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa aftermarket at kung ano-ano pa, diba? Tapos subscribe ka na din sa channel natin, para updated ka sa mga next na episode natin. So bago natin tapusin yung vlog natin, shoutout muna natin yung mga tropa natin, Press Jason, si Kuya Bonnie, si Mang Tani. Sa likod naman natin si Sek, Ray, tapos si Kuya Lando, si Aniel, at si Kuya Johnny. So yun lang, dito na natin tatapusin. Ruby Moto, out, let's go! Kita-kits, susunod na episode.